Eto, si Amy, alam ko si Amy ang pumipigil dito eh. Ano? Uy, nawala. Nasaan ba yun? Si Amy pumipigil doon sa hinihinging budget ng ng DPWH. Tama ba? Na Oh, siya yung parang bumabatikos diyan eh. oh, Ngayon, kay Sec ngayon, Dizon. oo. Pinagtatawanan nga nila eh, 'di ba? Ano sinasabi nila na hindi naman engineer 'yan eh. Ginaganon nila. Oo. Hindi, 'di ba? Ngayon, ang sabi dito is nawala. Hindi ko ba hindi ko yata nailagay. Andali. Ang sabi dito, no, kapagka binawasan kinat yung DPWH budget halos 10,000 infrastructure project ang posibleng mabinbin, mahinto o matigil. Ikaw, para sa iyo, tanong kita, dapat bang bawasan? Kasi meron nangyaring mga korupsyon nung mga panahon nung una, yung sila bunuan pa, yung mga sekretary. Ako para sa akin ano, hindi. Kasi alam naman nila yung presyuhan sa mga project, Ang maganda nga dito dahil sa aware na ang lahat ng mga tao, mababantayan naman, 'di ba? Mababantayan naman, nakatingin ang lahat, meron pang ginawang DPWH website, 'di ba? Matitignan kung talagang may ghost project. Ang ano kasi nila, ang isip kasi nila kapag dito pa lang sa paggagawa ng mga budget, nandiyan na daw agad yung korupsyon. Hindi, mababantayan naman po natin. Yung mga nakaraang budget lang, yung mga nakaraang taon, panahon nila Duterte, syempre, pag si Pangulo, bago niya pirmahan yan, hindi naman niya alam agad Di ba? Kunwari, noong Oo. 2025. Kung nanakawin o Naman, hindi. oo, kung nanakawin o hindi di ba? So, parang kung sinisisi natin si BBM, yung iba kasi ang sinasabi, siya pumirma niyan nung pumirma siya dyan, in good faith, di ba? Nung pumirma siya nung sa budget, in good faith. Hindi naman niya alam dun kung saan dun yung mananakaw o hindi di ba? Correct, Good oo. faith, kumbaga may tiwala sa mga nag-propose ng project na gagawin yun. Pero hindi niya alam dun kung ano mangyayari dun sa proyekto, kung nanakawin ba yun, kurakot ba ni Cheese Escudero lang yun, di ba? Nila Jingo, hindi niya alam yun. Ngayon, marami nakatingin, imposible namang pakapalan na lang ng mukha talaga pag yung mga proyekto, nanakaw mo pa, ginawa mo pang ghost flood control project. May website nga na dinagdag di ba? Aside dun sa isumbong mo sa Pangulo, meron pang DPWH website. So, sobrang transparent na ngayon. Ang tingin ko lang dyan dun sa yung binawas kasi na budget na 53 billion, baka may nagkamali sa computation. Baka, kasi binaba, di ba? Binaba yung mga presyo ng, Oo. oo, kasi, Ano yun? Chinek nila yon kung ano yung talagang mga presyo. Kung makikita mo nga talagang lobo Minsan doble yung presyo ng mga nakaraang mga presyo nila doon sa DPWH. Pero nung siniyasat inisa-isa tapos nakita nilatag talaga ni Vince Dizon kung ano yung oo, at nakita ng tao ang laki ng ibinaba. So ngayon, yung mga DDS nga yan yung style nila. Si Bongbong Marcos ang pumirma niyan. Para maging klaro lang, siyempre kapag ito, may isang estudyante, Nay, pahingi ako ng pera kasi may proyekto kami. Si nanay, siyempre yan magbibigay, di ba? oo, tama. Hindi alam ng nanay kung, o nung tatay, kasi lalaki yung pangulo, hindi alam nung tatay kung gagastusin ba talaga to doon sa proyekto niya o talagang kukurakutin lang. Ganun lang din yun 'Di ba? Oo. Ipinipilit ng mga DDS maibintang lang maibintang at mag-connect lang kay Bongbong Marcos kasi nga gusto nila talagang bumagsak at mawala sa pagiging presidente si Bongbong dahil madami silang problema Halos, halos lahat sila makukulong yata Ang Kapag dami sa kanila. kapagka nanatili sa posisyon si Pangulo, panigurado yan, etong magpapasko. O sabihin na natin, lumagpas yung Pasko, umabot next year. Pero makukulong pa din sila 'Di ba? Oo. Ako naman, para sa akin, iba yung dati, no? Para kaltasin mo, bawasan mo yung budget. Iba na sila Vince Dizon ngayon 'Di Oo. ba? Ito, itinatama natin, pero hindi ibig sabihin na kalokohan lang din ang gagawin itong mga sila Vince Dizon.
Di ba? Oo. Pinagkatiwalaan mo eh. Hindi pwedeng maudlot yung mga infrastruktura eh. Pati tayo babagal din. Lalo na ang dami nating kailangan nung mga proyekto na makakapagpabilis noong from farm to market, from market Oo. to something like that. 'Di ba? Talagang Saka may mga kaya mabagal ang Pilipinas dahil doon. Watak-watak tayo eh. Ilang pulo tayo, napakadami. 'Di ba? tama. Unlike no ibang lugar, ibang bansa, talagang isang buo lang 'yan. By Oo. road kayang ano 'yan. Dito sa atin nako kala mo ililipad ng ng ibang bansa yung ano eh, yung ibang Tama. proyekto. Kasi it's either i-eroplano mo or by boat mo. Ibang usapan kapag ka gano'n. Unlike by road, tuloy-tuloy lang. Pagsakay nung kung ano man yung dadalhin mo, tuloy-tuloy lang. Eh kapagka yung merong by eroplano, merong by boat pa, meron pang lipatan pa 'yan. Kap Alam mo 'yan 'no? hindi Kasi yung sa business mo ganyan 'di ba? Yung mga shipment ang mahal ng mga malalaking ano, oo, mabibigat. totoo. Totoo. Like kumbaga bumabagal. Kaya para sa akin, iba yung mga bunuan eh, 'no? At iba naman Oo. yung Vince Dizon. Tinatama nga eh. So naglagay ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo para ayusin lahat 'yan. Bakit sila yung paparusahan mo na bawasan yung budget nila? Tama, Kaya tama. kaya nga naglagay doon para tuloy-tuloy pa din yung proyekto. No? Saka napansin mo yung 'di ba yung sa Cebu yung binaha dun, 'di ba? Ang Hmm. balak nila ayusin nila yun eh. Hmm. Ayusin nila yun eh para siguradong wala ng baha. O eh kung kakapusin sila sa budget, ayan, paano nila ano, 'di ba? Yung mga infrastruktura na gagawin dun, 'di ba? Correct. Si Amy Marcos kasi, siya yung nakikita kong talagang gustong bawasan yung mga ganyan. Ngayon, ang nakikita ko diyan, pagka binawasan, etc., ang mangyayari diyan, syempre kulang ang proyekto. Lalo na yung mga flood control, Oo. yung mga flood control na hindi maayos ginawa. Yung mga Oo. ghost project na ipinangako sa taong bayan na gagawin, mangyayari upang gumaan yung kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ngayon, 'pag hininto mo 'yan, ibig sabihin same problema pa din 'yan. Ibig sabihin nandiyan pa din yung baha, 'no? Oo. Which is ang nakikita ko may bagong, kalihim, may bagong secretary, eh, kailangan natin punan 'to. Dahil kapagka bumagyo, umulan, kung ano na naman ang mangyari, panigurado same ang mangyayari pa din. Kaya ako para sa akin, dapat tuloy-tuloy lang yang ano, yang budget, 'no? Hindi nila para kasing ang nangyayari, dahil nangurakot yung mga nakaraang sekretary dito sa DPWH, babawasan namin kayong mga sumunod na mga ano, na mga Oo. nakaporma diyan o nagtatrabaho diyan. Kawawa. Oo, hindi na nga applicable yun kasi nga ang dami na tinanggal ni Vince Dizon pati mga engineers, 'di ba? Mga district engineers, pinagpapalitan niya lahat yun. Siyempre, tapos may mga nakasuhan na plunder. Isipin mo kung ikaw yung empleyado ng DPWH, nakita mo yung mga dati mong katrabaho, plunder, mabubulok na sa kulungan. Ba't ka pa gagawa ng gano'n, 'di ba? Oo. Hangga't maaari, iaalis mo sa sistema niyo yun, yung mga gano'n kasi delikado ka. Ikaw ang makukulong, yung mga matataas sa'yo, tignan mo ang tagal bago mapakulong sila yung mga senador, yung mga congressman, 'di ba? Tsaka alam mong seryoso yung gobyerno ngayon, eh. Oo, tama. Hindi yung tipo bang, "Ay baka makalusot naman kami." 'No? "Ay baka Oo. hindi naman mapansin 'yun." Hindi mo iisipin ngayon 'yun, eh. Kasi talagang walang nakakaligtas ngayon, eh. 'No, although medyo may katagalan, which is ipinaliwanag naman sa'tin, Ombudsman Remulla, Pangulong Bongbong Marcos, matagal, oo. Pero kapagka yan, umakyat yung mga kaso namin, sureball yan, oblo yang mga yan. Hindi kagaya Oo, nung dati, bara-bara. Tingnan mo nakakawala na naman din, 'di ba? Madali lang ng teknikalidad, o wala na, wala wala na. yan. Bilyon-bilyon siyempre ang papasok sa utak niya, "O sige ulit pa tayo." Nakakita mo nakakawala ako dun. Oh, Pero kaya iba yun, kasi ang mga nakulong nun, 'di ba, kunwari mga congressman, senador, ngayon yung DPWH, ang dami nila, eh.
Ang Mhm. dami, ang dami nilang so yung, kumbaga kalat na sa yung balita, eh. Hindi lang napapansin ng mga tao. Pero sa loob ng DPWH, yung mga empleyado diyan, kabado na yung mga yan. Isang pirma mo lang, eh. Kunwari, wala, ghost project, pinirmahan mo, kasama ka na. Sangkot ka na, bulok ka na sa kulungan. Pinirmahan mo yung mga pineki niyo yung ano, yung mga dokumento, pinicturean niyo kung ano-ano lang. Totoo. Ginawa niyo, 'di ba? Ikaw, magkano lang kikitain mo dun? Siguro sa'yo, bibigyan ka lang, magkano lang, porsyento mo, baka wala pang 100,000 yung mga kumita ng billion-billion dun, 'di ba? Kumbaga isipin mo rin, eh, kung ikaw yung empleyado ng DPWH, ang liit lang ng napunta sa akin, pero yung parusa sa akin kaparehas lang ng mga magiging parusa ng mga sobrang lalaki ng mga nakuha, 'di ba? Mapapaisip ka, eh, gagawin mo pa ba 'yun?